deliberation. Sa video ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dapat gawin, kung paano kayo sasagot, kung ano yung isasagot, at kung ano-ano yung mga posibleng tanong at mga requirements kapag kayo ay mag-undergo ng deliberation. Mga dapat gawin: relax, at kung kayo ay kinakabahan, inhale, exhale at mag-isip. Sunod, maging sigurado sa inyong isasagot, at kung maaari, magbigay kayo ng halimbawa base sa inyong mga experience. Sunod ay banggitin na ninyo ang inyong mga skills o kakayahan o mga nalalaman na may aambag ninyo sa branch of service na inyong ina-applyan. Mahalaga rin na maging totoo at wala kayong itinatago tungkol sa inyong kalakasan o kahinaan. Iwasan din ang masyadong maraming sinasabi. Mas mabuting mag-research muna kayo ng background tungkol sa branch of service na ina-applyan ninyo. Ipakita ninyo na kayo ay desidido at seryoso at gustong-gusto nyong makapasok at kaya nyong tanggapin, gawin ang mga trabahong ibibigay sa inyo at kung ano ang magiging kapalit sa oras na kayo ay maging ganap ng uniform personnel. Mga posibleng tanong ng panelist: tell me about yourself. Dito kailangan ng mga impormasyon tungkol sa inyo. Dito kadalasan hindi na nagtatanong ang mga panelist once na marinig na nila yung mga information na gusto nilang marinig sa iyo. Sunod na tanong: bakit mo gustong maging isang personnel ng branch of service na ito? Mahalaga na mag-research muna kayo ng background ng branch of service na ina-applyan ninyo para masagot nyo ang tanong na ito. Ano ang nalalaman mo sa branch of service na ito? Sunod, bakit mo ito pinili kaysa sa ibang branch of service? Sagutin nyo ito na desidido kayo at priority nyo ito. Isa pang tanong, ano bang career path o posisyon o linya ang gusto nyong maging o expected ninyong mangyari sa inyo sa loob ng serbisyo na ito? Isa sa mahalagang tanong na dapat nyo ring masagot ay ano nga ba ang kakayahan ninyo na kinakailangan ng branch of service na ito? Isang halimbawa dyan ay kayo ba ay isang computer literate, marunong magmekaniko, marunong mag-drive, o kahit anong skills na alam nyong kailangan. Sunod, ano ba yung mga na-improve at dapat pang i-improve sa inyong mga sarili kapag kayo ay nag-a-apply sa ganitong serbisyo? Isa pa sa tanong na dapat nyong masagot, ano nga ba ang maiaambag ninyo sa branch of service na ito na magiging kapaki-pakinabang sa darating na panahon? Sana nakatulong sa inyo ang impormasyong ito. Please follow, like, and share naman para mas marami pa tayong matulungan ng mga aplikante na wala pang idea tungkol dito. Dadako naman tayo sa mga common na dokumento na dapat nyong dalahin at ipasa sa mga panelists bago kayo i-deliberate. Ito ay ang mga sumusunod. Dapat ang lahat ng ito ay nakatabings at nakalagay sa isang malinis na folder. Kung ilan ang inihinging kopya, yun ang inyong ipoprovide. Depende kasi yan sa kung ilan ang panelist. Kung sakali man na hindi nyo pahawak ang isa sa mga dokumento dito, pwede nyo naman sigurong pakiusapan na to follow na lang. Siguraduhin nyo lang na reasonable at katanggap-tanggap ang inyong mga dahilan kung bakit kulang ang isa sa mga requirements dito. Paghandaan nyo rin to dahil isa rin ito sa magastos. Pero basta sa pangarap, tuloy yan, matupad lang.